Kasama ko dito si Brad Ikong at ito ang kanyang kwento kung paano nakilala niya ang Panginoon at kung paano siya ay naging isa sa mga manggagawa ng Panginoon sa kabila ng napakaraming mga pagdurusa. Sa pasimula ng ating kwento, napakasaya at napakabuti ang buhay ni Brad Ikong. Siya ay malusog at meron siyang asawa, parang ayos ang buhay niya. Pero isang araw nalaman ni Brad Ikong na ang kanyang asawa ay sumama na sa iba, mismong kabarkada niya. Grabing nasaktan at grabing nalungkot itong si Brad Ikong. At nung panahon na yon, sa paglilibang ng kanyang lungkot ay sari-sari ang ginawa niya at sari-sari ang pinuntahan niyang mga lugar para sana makalimot niya ang kanyang kalungkutan. Umikot siya sa buong isla ng Mindoro halos sa kanyang paglilibang. Pero dumating sa puntos na ready na siyang bumalik at may kaibigan na tumawag rin sa kanya na bumalik sana dito sa kanyang lugar. Kaya sa kanyang pagbalik, nakasakay siya sa isang motor at sa kanyang pagsasakay sa motor, meron siyang kaangkas at matindi ang kanilang dinaan na paghihirap. Ikukwento ngayon ni Ikong mismo ang kanyang karanasan doon sa aksidente. Yan. Galing po ako dyan. Kita ko, nakasalubong ko po ay Brad. Galing doon. Papunta siya dito sa linya ko. Naisip ko naman para siya maiwasan ko, pumunta rin ako dito sa linya niya. Nung alam pong siya ay bumalik sa linya niya, bumalik din ako sa linya ko. 2 beses na nangyari na siya ay bumalik dito sa linya ko. At ako naman ay pilit din na umiwas na ayaw kong maranasan yung aksidente. Ay sa punto na ito, ay talagang dito po kami nagkabungguan. Laking takot ko nung time na yun na ako'y mababangga. Kaya sa panahon niyon na nangyari, ako po ay hindi ko na po namalayan kung ano po yung naging kalagayan ko. Ang kinagisingan ko na lamang po yung gutom, sa sobrang gutom. Napakatindi ang naranasan ni Brad Ikong doon sa aksidente. Paggising niya, siya ay nasa sa loob na ng hospital at siya ay isang pilay na. Tumindi lalo ang kanyang lungkot at pagbalik niya doon sa bahay after ng ilang buwan sa loob ng hospital, hindi na siya makakilos, hindi na siya makagalaw. Sa loob ng ilang buwan, ilang taon, nandun lang siya sa higaan na hindi makagalaw. Sa panahon na yon, isa sa pinakalibangan niya ay ang pagkikinig sa radyo. Sa kanyang pagkikinig sa radyo, meron siyang narinig na isang lalaki na Adventist na nagkwento o nagturo sa AWR, sa radio station ng AWR. Sa kanyang pagkakwento, narinig ni Brad Ikong ang maraming mga katotohanan galing sa Biblia, ngunit dahil siya ay isang Baptist, ay sa simula, sa una, hindi pa siya naniwala. Kundi nakuha niya yung text, yung number ng speaker at tinetext niya yung speaker kung paano hindi totoo sa tingin niya ang mga turo niya. Nakipag-text sila tungkol doon at hanggang sa nasira ang cellphone ni Ikong at nawala ng kontak silang dalawa. Ang lalaki na yun, yung ka-chat niya, ang pangalan niya ay si Brother Bong. Duman ang ilan pang mga buwan, nawala silang kontak hanggang sa si Brad Ikong ay nagdesisyon na umuwi sa sarili niyang lugar. Dito sa sarili niyang lugar, nung una, na-expose din siya actually sa mga Adventist sa pamamagitan ng mga missionary ng PFM. Sinaunang mga missionary dito sa Tribong Buhid. At natuto siya tungkol sa Panginoon at tungkol sa mga turo ng mga Adventist sa pamamagitan ng mga missionary na ito. Pero sa maraming taon ay nawala siya doon sa pinakauna at hanggang sa gaya ng sinabi ko kanina, siya ay naging Baptist. So pagbalik niya dito sa lugar na ito, nakakataon na may evangelistic series dito. May mga pangangaral dito sa lugar na ito at sumama rin si Brad Ikong doon sa kanilang pangangaral. Pagkatapos ng unang gabi, ang speaker ay lumapit kay Brad Ikong at nag-usap-usap sila. Bago nalaman nila na ito na pala si Brad Bong, yung pinakakausap niya nung speaker sa radio station. At pagkatapos na yan, patuloy si Brad Ikong nag-aral ng mga katotohanan galing sa Biblia hanggang naging kumbinsido siya na ang turo ng mga Adventist ay tunay na galing sa Biblia at siya ay nagpabaptize. Pagkatapos ng kanyang baptism, mahirap pa rin ang buhay ni Brad Ikong. Hindi pa rin siya makalakad, hindi pa rin siya makabangon. Actually, dumating sa puntos na yung bones, yung buto ng kanyang hita ay talagang nadurog doon sa aksidente at nagkasugat
dumating sa point na hindi nga maoperahan at actually lumalabas na yung mga durog-durog, mga nabasag na mga buto at pinulot ni Brad Ikong ang ilang mga buto. Ganito daw karami ang napulot ng mga buto galing sa kanyang hita. Sa panahon na yon, ang mga PFM missionary ay dumalaw uli dito at nagkakilala sila. Maraming mga tanong pa rin, mga katanungan pa rin si Brad Ikong tungkol sa Biblia. At sa kanilang pag-aaral, nasagot ang napakaraming mga tanong niya. At nalaman din nila na kailangan pala sanang balikan yung original doktor na nag-alaga sa kanyang hita. Kaya sinama siya doon sa hospital ng Calapan at naoperahan uli ang kanyang hita upang makalakad uli si Brad Ikong na sa pamamagitan ng saklay. Sa tulong ng Panginoon ay gumanda uli yung pakiramdam niya at pati na rin yung hita niya. Hanggang ngayon, makalakad siya uli na may saklay. Si Brad Ikong ngayon ay talagang nagpapasalamat sa Panginoon at nagbibigay siya ng testimony kahit saan siya pumupunta kung paano ang Panginoon ay mabuti at kung paano siya ay iningatan at tinulungan sa kabila ng maraming pagdurusa at maraming paghihirap. Siya ngayon ay isang masigasig at masipag na manggagawa dito sa lugar na ito, sa kanyang sariling lugar at sa ibang mga pamamayanan sa palibot, sa mga lugar na ito. Laging binabahagi niya sa mga tao ang kanyang karanasan kung paano siya ay iningatan ng Panginoon at dinala sa katotohanan. At laging inaakay niya ang mga tao na sumampalataya rin sa Panginoon. Bakang ilan sa inyo ay nakaranas din ng maraming mga kahirapan. Baka nakaranas din kayo ng mga pagdurusa sa mahabang panahon, kagaya rin ng karanasan ni Ikong. Nais naming palalakasin ang inyong loob na tumiwala kayo sa Panginoon. Maaring hindi natin maintindihan kung bakit pinayagan ng Diyos ang pagdurusa na ito, pero ang pangako niya ay kasama niya lagi tayo. At bibigyan tayo ng kapayapaan at kung papayag tayo, magagamit niya ang ating buhay kahit ang ating pagdurusa mismo upang ang ibang mga tao ay makakilala sa Kanya. Natouch po ba kayo sa kwento na ito? Narinig niyo po ba ang tawag ng Panginoon na maging isang missionary rin sa mga unreached? Kung ganun, i-contact niyo po kami sa number na nasa screen or hanapin niyo kami sa Messenger. O baka ang tawag ng Panginoon sa iyo ay hindi sa mga kabundukan, sa mga malalayong lugar, pero nais niyo pa rin suportahan ang gawain ng Panginoon through PFM. Pwede po kayo mag-support through your local church or sa GCash at ang number ay nasa screen. Maraming salamat po sa inyong tulong at suporta sa gawain ng Panginoon through PFM.